Pasensya na, good morning na lang kay Ben Reclamador. Kadutae, Sir Toto, isama mo na rin siguro yung mga taong galit sa corruption pero pinagtatanggol ang mga Duterte. La- Sino ba pinagtatanggol ng Duterte? Ako pinagtatanggol ko Duterte. Ang pinagtatanggol ko doon yung kabastusan sa batas. Kasi ang mali sa'yo, masyado kang bias laban kay Duterte. Tumingin ka sa batas po. Yan ang pakiusap ko. Huwag ka tumingin sa tao. Kasi ang kawatan sa ngayon hindi mo maitatanggi ang kawatan si BBM. Ang kasalanan ng Duterte yung dapat siya lilitisin. Please, okay? Ngayon, kakampihan ko na si Duterte dahil sa batas na batas na binabalahura nila ang batas laban sa kidnapping. Diyan ako nagagalit. Pasensya ka na kadutae. Mali ka mo ang iyong kalaban mo lang Duterte lang eh. Bakit hindi mo kalabanin ang korupsyon? Ikumpara mong korupsyon ni Duterte sa Parmali, 14 billion lang. Trillion ang pinag-usapan sa ngayon. Di ba, kadutae? Kay inakusan nila kay Sara, ano lang, 125 million, tsaka 500, 612 million lahat. Ngayon, ano naman ang rason mo, di ba? Ngayon, ang ginagawa, dapat mong titingnan, makabibiim ka lang talaga, kadutae, pasensya ka na. Dapat mo titingnan, obserbahan mo kung anong ginagawa na ngayon nila. Lahat ng mga korupsyon ngayon sinisisi na kay Duterte. 'Di ba? Ben Reclamador? Ganun na kayo. Bakit mo isisisi sa iba yung kayo nang nagnakaw, ipasa mo sa iba. So anyway, i-limit ko lang discussion ko dito sa paano ba? Wala po ba babagsak lang lahat ng investigasyon. Masisiro lang daw. Walang mauwian to. Yan ang aking pagod. Hanggat hindi mo maipapasok dito si Salde, mga tauhan niya si Mark Tiksay, si John Paul Estrada, si Gutesa, ay wala po mangyayari sa investigasyon na ito. Lahat po niya na sinampa ngayon, madidismiss lang yan. Yan na po ang aking masasabi dyan. Okay? Ang akin lang hingi sa inyo ay magiging fair kayo. Ako binibira ko ni Duterte pag may kasalanan. Pero sa puntong ito, yung kinakason laban kay Duterte, ganito po yun ang klaro. Let us make it clear. Yung Parmali, hanggang sa ngayon, wala pa po mapatunayan. Pangalawa, sinampa na po yung kasong Parmali sa Sandigan Bayan. Pangatlo, winidraw lang ni Remulla yung kaso laban sa Parmali. Bakit anong purpose niya? Gusto pa niya dadagdagan ang kung sino kakasuhan. Well, hanggang ngayon, hindi pa niya naibalik sa Sandigan Bayan. So, pangatlo, kung sa Parmali ang pag-usapan, paano natin mapatunayan na si Duterte ay sakop dyan, although siyang presidente. Mga kaibigan niya yung nanalo. Sigurado ako meron yan, pero ang tanong natin ay, kung pag-usapan natin sa laki ng ninakaw, saan tayo uuna? Sa maliit na nakawan o sa malaking na nakawan? Pang-apat, wala po tayong ebidensya laban kay Duterte pagdating sa Parmali. Pang-lima, pagdating sa patayan, sa war on drugs, wala tayong ebidensya na si Duterte ang bumaril sa bawat isang namatay. Pang-anim, kahit yung DDS, kwento lamang nila ni Las Cañas at saka ni Bato-Bato ang ating ebidensya laban kay Duterte. Hindi pa po sapat yan kasi kailangan mong tabihan ng ebidensya na may namatay. Ngayon kung puro boto na yon, ayon sa kanila puro boto, paano mapatunayan ang pangalan ng kada boto na siya yun? Yan ang mga problema. Hindi mo po pwede ba i-convict ang tao kahit sino man kung hindi mo makilala yung biktima. Ganun lang po kasimple ang equation. You ask any lawyer, you cannot prove a crime of murder if you do not know the person who was killed. So how to know the person being killed? Know the name. Kung wala man siyang name, mag-assign ka ng pangalan. Pero kailangan ng physical evidence, yung corpus delicti ng crime, body of the crime, ay kailangan ma-establish. So, para mo ma-establish ang body of the crime na murder, kailangan ipakita mong katawang patay. Yan po ang ako'y nililecture sa mga anti-Duterte. Pakiusap lang, huwag kayo tumingin sa katauhan ni Duterte, tumingin kayo sa batas. Dito, kinakampihan ko si Duterte, tahasan ko sinasabi, kontra man sa kung sino man dating kasamahan ko, sila ni Enzo, sila ni Bad. Kasi bakit?
kidnapping na po yung ginawa. Binasura na yung ating batas. Ang batas ng kalaban nila hindi na si Duterte. Pangatlo, hindi na tayo member ng ICC. Dapat dito nila kinasuhan si Duterte. Sigurado naman mananalo sila kasi hawak ni Bongbong nga judge. Bakit hindi nakisuhan dito? Ngayon, ang pag-usapan natin, flood control. Bakit? Ano bang papel ni Duterte sa flood control sa ngayon? 2022 hanggang 2023 hanggang 2025. Walang kinalaman si Duterte dito. At in fairness kay Duterte, wala pong flood control na ghost project sa panahon niya. Sa panahon lang ngayon nangyayari ito. So ano? 'Di ba? Tama naman ako. Let us be fair. Ang batas ang ating titingnan kung paano. Okay, hindi po yan ang topic ko kay Duterte. Ha? Ang topic ko ngayon ay yung flood control pangkalahatan sa panahon ni BBM. At saka bago ako tututok dito, nais ko lang sasabihin na yung paulit-ulit na akusasyon parang sirang plaka, itong ginagawa ni Trillanes, si Ridon, at sino pang iba dyan, si Palsis, si Attorney Jesus Palsis, ang tawag ko dyan, Palsus Inunos, Palsus Inumnibus, lagi ka ng palso. Abogado ka, huwag ka magpakabakla. Magsalita ka, dapat magsalita ka with dignity. Hindi yung gumagamit ka sa mga pagchismis, di ba, Attorney Jesus Palsis? Somebody who knows him, please tell him that I am telling him to behave like a lawyer. Hindi ang pang palengkera eh. Ito, dinabablog ko para malaman ninyo saan ang problema. Salamat po, Onat Pirmalejo. Hasbar Garcia, salamat po. Ivan Serbo, magiging ano tayo, from Takurong, maayong hapon, maayong aga din sa Takurong. Hopefully makapuli ako, makaon ako to sa manukan sa Takurong, sa lapit sa Pitmart. Ng manukan nga mga sarap ng manok doon, yung native na manukan sa Inasal, diyan sa Takurong. Malapit sa round ball ng Takurong. So, Chris po nga, law should be enacted prohibiting the use of cash in the... Yun, magandang suggestion para system, GCash. May suggest ko kayo, GCash, Maya, lahat ng cash. Mas maganda po na online ang lahat ng transaction ninyo kasi mamomonitor ninyo. Hindi kayo makukupitan ng inyong tindera kung lahat ang bilihan ay GCash. Kasi kung cash, pwedeng pwede makakupit. So, Argo, hello host, sabi niya. So, sino pa ba? Yung si Ivan Serbo, yung aking kapatid, si Marianita Junior. Junior san ng nanay ko. Parehas lang pangalan ng nanay ko. At tapos sino pa? Si Alden Suliano. Good morning, attorney. Mag-ingat ka po. So, Bernard Magtibay, si Alda Alora. So, Bing Junior, Bernard Magtibay, si Kadutae o Sera. Palitan mo naman pangalan mo Kadutae. Kasi ang dating po niyan, dinidiscriminate po yung mga Duterte supporters eh. Mga Pilipino rin mga yan. Tapos, Argo, baka hindi alam ni host, naka-live na pala siya. O hindi ko nga alam, pasensya na kayo. Marinita Junior, kapatid ko, Ben Maruerte, Enrique Isar, tapos wow ang angat mo kanina ka pa naka-live. Oo nga, hindi pasensya ka na. Andre Gueco, tapos Chris Pungo, sino pa, Ben Maruerte, Grace Almasan. Thank you Sir Toto sa pagtanggol mo kay sa Duterte. Beatrice Venezuela, Duterte forever. Rolando Guerrero, kaya ayaw nilang pakabalan kasi po pinagkitaan na si Duterte. So Edwin Llamis, please don't waste your time explaining. Okay? I don't want to waste your time, my time. So anyway, ganito po 'yan. Ang ating konteksto ng diskusyon po sa ngayon, pasensya na kayo, ngayon lang ako nakakaalam na na pala ako live, ay pag hindi dadalhin si Saldico at hindi niya sumpaan ang kanyang mga binanggit,
Napaka-eksplosibo po niyon. Walang ibang nakakaalam yung kundi siya lang. Maliban sa kanya, ang ibang pwede mong sabihin na nakakaalam ay si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos. Pero paano mo sila gamitin na silang kakasuhan? Pati si Saldico dapat kasuhan din. Bakit pumayag siya ng paggamit siya? Pero kailangan umuwi siya at pwede natin siyang alukin ng state witness. Pero naniniwala ko hindi siya makakatistigo ng maayos kung sa panahon ni Bongbong nandito siya. Sabi nga niya ipapatay siya. At sinabihan siya ni Martin Romualdez na ipapatay siya kahit sa loob siya ng bilangguan. Kaya yan ang dahilan kung bakit ayaw niya umuwi. So despite the fact na nagyayabang itong gobyerno ni Marcos na kaya lang hulihin kahit saan, nagpapa-red notice na daw sa Napolco, Interpol, at saka daw magkakaroon sila, mag-apply sila ng extradition treaty sa Poland, sa Portugal. Hindi po mangyari mga ginagawa na. Kita mo, panay kasinungalingan, panay kwento sila, mahuli si Cassandra Leong, mahuli si Harry Roque, mahuli ngayon ito si Saldico. Bakit hindi nyo hinahabol si Mark Tecay at saka si John Paul Estrada na utusan ni Saldico na siyang nagde-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni BBM? Bakit? Kasi takot kayo doon. Actually, sa totoo lang, ayaw nyo na mahuli si Saldico. Kasi kung mahuli siya, mapipilitan na siya na magsalita na nandito siya sa korte. Kahit inaakusahan siya, magsasalita. Ang lahat ng sasabihin niya sa korte ay magagamit ngayon na ebidensya na isasampa sa kanila ni Martin Romualdez. Kaya ngayon, hindi uwi sa wala lahat kung wala si Saldico. Wala yung kanyang EDCAM kasi yan na nakakaalam ng personal. Next, si Gutesa, hindi siya lumilitaw. Ang sabi nila ni Defensor ay hawak na daw ni Romualdez si Gutesa. Kaya wala na tayong chance na mapakuha yan. Pero may chance na kung mahuli lang yan. Kailangan, nire-request ko kay Ping Lacson na ipasabpina si Gutesa. Alam ko hawak siya ni Romualdez, ipasabpina mo rin si Romualdez na sa kanya kung dadalo siya o hindi. Invitation kung tawagin nyo man kasi kapwa nyo mambabatas. O imbitahin nyo rin ulit si Saldico. Paano malaman? Bigyan nyo siya ng pagkakataon na magsalita through video conference, kahit saan man siya. Although, importante lang malaman ng tao kung ano sasabihin niya. O di kaya si Saldico, nanawagan po ako sa Saldico. Maglabas ka ng bago mong video. Magsalita ka, i-upload mo lang, huwag mo i-live kasi mahuhuli ka kung saan ka nag-live. Ganun po ang nangyayari dyan. So, ganun ang konteksto kung wala tayong ebidensya kasi si Saldico lang ng personal nakakaalam ng pagtanggap ng pera mula sa SOP. Mula sa klaseng mga district engineering office sa region, siya lang nakatanggap. At ang isa pa, dito kailangan natin. Pero hanggang limitado lamang siya ang alam niya hanggang kay Saldico lang. Si Eric Yap na siya ang grupo ng AXIS nila ni Tolpo. So ngayon, tingnan mong Tolpo, masyadong tahimik lang ang Tolpo. Ang ibig mong sabihin, bakit tahimik? Kasi involved ang kanilang boss na si Eric Yap tsaka si Edvic Yap, ang boss nila sa AXIS. At ang isa pa, boss din ni Tolpo si Romualdez, ni Erwin Tolpo, kaya hindi man kahit tatahimik lang yan. Kung doon man yan, dadalo sa Blue Ribbon kasi dahil siya po ang assistant deputy chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Pero andun yan para magbantay, para harangan ang ebidensya, ang testimonyan laban kay Romualdez at kay Eric Yap. So sa ngayon po, the only way na masintensyan si Romualdez ay ganito. Una, alamin natin ano bang pwesto niya. Siya speaker. Pag speaker siya, wala siyang direkta na usapan, na direkta na transaksyon sa mga kontraktor. Wala rin siyang direkta na
usapan sa mga district engineers. Ibig sabihin, kung contractor ang basihan mo at saka district engineers, ay wala kang makukuha kung ang pag-usapan natin si Romualdez at saka si BBM. Ganon ang katotohanan. So, the only way na ma-convict natin si Romualdez ay palabasin natin ang mga tao may personal na alam laban sa kanya. Walang iba, kundi si Saldico lang. Ngayon, si Gutesa may alam sa pagdi-deliver. Hanggang delivery lang. Kailangan pati mga kasamahan niyang Marines na nagserbisyo kay Saldico dapat lumantad na rin para tulungan niyo ang bayan. At sabihin ninyo, total ando kayo, nakita niyo personal yung pagdi-deliver. Kayo mismo nagde-deliver. So, ito, pakinggan natin ulit ang mga nagdaraang mga kwan. Pero bago natin pakinggan yung mga sinabi ni Saldico, ipakita ko muna sa inyo ang problema ni BBM. Bakit? Gagawa naman sila ng senaryo na kakasuhan nila si Martin Romualdez. At ang kaso kay Martin Romualdez ay sigurado akong hindi tatalab. Kasi kulang nga ng ebidensya. The only evidence na laban kay Romualdez, ulitin ko lang, si Sergeant Gutesa, si Saldico, si Mark Tecay na tao ni Saldico, si John Paul Estrada na tauhan din ni Saldico. Yun lamang. Pero pag iba lang, wala pong direktang ebidensya. Wala pong koneksyon si Alcantara kay Romualdez at saka kay BBM. Wala rin koneksyon si Yusek Roberto Bernardo kay BBM at saka kay Romualdez. Ang dinideliver rin ng pera ay dinideliver ni kay Bryce Hernandez at saka kay Alcantara, doon kay Saldico dinideliver ang pera. Ganon din yan kay Romualdez, si Bernardo, doon naman siya nag-deliver kay direkta sa kay Nancy Binay, na asawa ni Nancy Binay, kay Bong Revilla, nagbanggit din siya kay Grace Po. So ibig sabihin, pag-usapan natin ang pinaka-mastermind, si BBM at saka si Romualdez, ay wala tayong masasawata. Mauwi lang sa wala. Ang kinatatakutan ko sa lahat, kapag pinilit ni Ombudsman na Boying Remulla na isasampahan ng kaso si Romualdez, mauwi sa wala. So madidismiss, kahit umuwi na si Saldico, hindi na makakasuhan si Romualdez. Kasi bakit? Magkaroon ng double jeopardy. Ay kinatatakutan ko yan. So pakinggan muna natin, tingnan muna natin itong problema ni BBM. In the meantime, si BBM may problema siya. Bumabagsak ang popularidad niya. At ang pagbagsak na popularidad niya, ito po yung pruweba. Tingnan nyo. Sa SWS, dati, -3. Pagdating sa Pulse siya, naging -15. Pero pinakahuling survey na ginawa ng Publico sa Asia, -27. Next week, baka may lalabas naman ng bagong survey, ano naman mangyayari dyan. Sigurado ko, bagsak na yan. Wala nang ibang patutunguhan yan si Marcos. Ito number 1, kawatan. Kung kawatan ang tatay, kawatan din ang anak. Ganun pong nangyari dito eh. Saka, naniniwala ako ng 100% sa mga maleta na mga binigay ni Saldico sa kanya. Kaya si Saldico lang din ang pwede magtimistigo laban kay BBM. Kasi bakit? Nakausap ni Saldico, nakaharap niya si Jojo Cadiz na assistant ni BBM. Nakausap niya si Amina Pangandaman na contact naman ni BBM. Nakausap niya direkta si A.S. Bersamin na executive secretary ni BBM. Therefore, masyadong maraming alam at personal na alam si Saldico na siya lamang ang tanging makakahulog sa mga yan. Ulitin ko lang din, nais kong idiin na natatakot ako. Baka kakasuhan si Saldico ng alanganin at magiging double jeopardy, makakaligtas siya, hindi na siya may bibilanggo. Hindi na siya makakasuhan ulit. So pakinggan muna natin yung balita tungkol dun sa pagsunog sa DPWH Cordillera
Administrative Region Office. At bakit naman sinunog yun? Sinunog po yan kasi isa sa pinakamalaki na pondo na pinalabas para sa flood control projects ay andoon sa Cordillera. Sa Abra, sakop niyang Abra, sakop niya yung Baguio, sakop niya yung Benguet, yan. At sakop yung Kalinga, Mountain Province. Diyan, marami po diyan na mga proyekto na binigay. Grace, ano na ang pinakabagong update sa security at investigasyon At saka, sa DPWH yung Car Office? DPWH car, diyan po nakatago yung mga dokumento tungkol sa kontrata na kinolekta ni Eric Yap. Natandaan ninyo yung tinistigo ni Gutesa na nagbigay ng 46 na maleta ng pera, tag 48 million kada maleta, si Eric Yap. Nandoon siya mismo. At binigay kay Romualdez, kay Saldico. Ang tauhan naman ng Saldico na si John Paul Estrada, tsaka si Mark Tiksay ay nag-actual na nagbilang ng pera na sa loob ng maleta. Pagkatapos na mabilang, sila rin ni Gutesa ang nag-deliver ng mga perang yon papunta doon sa horizon na bahay ni Saldico, sa BGC, sa Shangri-La. Pagkatapos doon, dineliver din nila yun papunta sa bahay ni Romualdez at 3 bahay ni Romualdez ang nabanggit dyan. Yung bahay ni Romualdez sa 42 McKinley Street sa Forbes Park. Yung bahay ni Romualdez sa 19 Nara Street sa Forbes Park. At ang bahay ni Romualdez nandun sa Malacanang na malapit sa opisina mismo ni Bongbong Marcos. So, yan po mga delivery. So, tanging si Saldico nakakaalam kasi inutusan niya itong mga tauhan niya. At binanggit niya rin na personal siya na kinausap tungkol sa mga singit-singit na pondo. So, kaya pakinggan muna natin ito. Yes, Monica, narito ako ngayon sa DPWH Cordillera Office sa Engineers Hill kung saan So parang Cordillera Office, nasunog ito, naapula. Pero pinababantayan na ngayon dahil ni Bagalong, dahil andyan yung mga dokumento patungkol sa mga SOP na pinalabas. striktong pinagbabawalan ang sinumang tao na pumasok kahit ang mga opisyal kabilang ng regional director hindi pinapayagan. Ang tanging may kapangyarihan para payagan ang pagpasok ay ang kalihim ng DPWH. Round the clock na babantayan ng Baguio City Police ang compound ng Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region kasunod ng naganap na sunog kagabi na nagmula sa Financial Management Records Room. Sa ngayon, nagsasagawa na ng forensic examination sa insidente ang Bureau of Fire Protection Central Office. Kumuha na ito ng sample materials at mga kable para matukoy ang posibleng sanhi ng sunog. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sa ngayon ay off-limits ang lugar. Sa ngayon, pinagbabawal ni Secretary lahat, Secretary Vince, kasi nag-uusap kami na pumasok and any unauthorized person, especially personnel from DPWH, will not be allowed to enter the facility. So sinecured natin yan kagabi pa. Lumalabas sa paunang investigasyon na posibleng may kinalaman ang problema sa kuryente ang sunog. May naobserbahan umanong nag-spark na Anyway, hanggang dyan lang tayo na ang balita dyan ay sinara na sa publiko. So ngayon, maari nating pakinggan, ibalikan itong testimonya ni Saldico para makita natin ang connection ni Saldico kay BBM at saka kay Romualdez. Para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon.
Ipinaskil sa social media ni Saldico, nagbitiw na ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson, ang listahan ng petsa at halaga ng perang idineliver umano kina dating House Speaker, late First District Representative Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula September 2022 hanggang August 2025. Ang kabuang halaga umano ay umabot ng 56.41 billion pesos, kasama rin ang ilang larawan ng mga maleta, petsa kung kailan at kanino ito delivered at kung magkano ang halaga sa pagitan ng 2024 at 2025. Sa pinakabagong video din ni Ko na ini-upload sa social media page, ipinahayag nitong mula 2022, inutusan umano siyang mag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Maging ang umano'y porsyento ng hatian ng kickbacks, binanggit din ito. Aniya ang mga tao niya ang nakikipag-ugnayan sa mga tauhan ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo para sa deliveries ng pera. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Muli rin itong binanggit ang pangalan ng isang undersecretary na tumatanggap umano ng deliveries ng pera para kay PBBM at maging kung sino ang naghahati sa perang idinedeliver niya sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker, Ito yung nagalit si BBM ayon sa kwento ni Toby Tiangco. Na pinatawag si Toby Tiangco tsaka si Romualdez at pinagalitan si Romualdez, bakit ilan pa bang Ferrari bilhin mo? Ilang bahay pa sa Forbes Park bilhin mo? Yun pala, hindi pala binibigay ni Romualdez kay BBM ang pera. Parang sinulo niya. Yan ang nangyari doon. At dito, kinukumpirma naman, ang kwento naman po ni Saldico ay nagtugma sa kwento ni Toby Tiangco kahit hindi sila nag-usap. Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Okay. Yung 30 Tamarin Street sa loob ng Forbes Park, pinabili po yan ni BBM para imbakan ng mga SOP, mga pera galing sa SOP. So in other words, dito natin nakikita, para natin makukonvict si BBM at saka si Romualdez, yung istorya mismo ni Saldico, iyan po ang gagabitin. Sa ngayon, pag nakatingin lamang tayo sa pera, hindi natin alam kung saang project nang galing yun. So the best na mangyari sa atin dito, patungkol sa ebidensya, patungkol sa kaso, kakasuhan na lang ng bribery itong si BBM at saka si Romualdez, at ang kasong bribery, ang laman ay yung mga perang binigay. Kasi kung isa-isahin natin malversation sa bawat proyekto, ay wala na tayong ebidensya. Hindi natin alam na bawat SARO number saan yan. Hindi natin malalaman yan. Kasi naghalo-halo na ang pera. Ganun po mangyari. So, sabi dito ni Ben Barbeto, so ayaw na wag ng pakasuhan si Romualdez.
Ayaw ko. Bakit? Pag kinaso yan, muro-muro lang yan. Ikakaso para for the purpose na ma-dismiss. Bakit? Kasi kulang ang ebidensya. Ang ebidensya andyan kay Saldico. Andyan kay Gutesa, pati yung mga tauhan pa ni Saldico na ibang mga security detail, dapat ipatawag din. Dapat, tumulong na kayo sa bansa. Mr. Gutesa, tumulong na kayo. I-sacrifice nyo na ang sarili ninyo. At dapat, ang problema dito kasi si Buying ay hindi maasahan. Kakampi kahit at kakampi kay Buying, kay BBM kahit kailan. At kakampihan si Romualdez kahit kailan. Yan ang pinaka-problema na bayan kahit wala kayong makukuhang katarungan dito. Pagpakinggan lang natin pagpatuloy. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Ayon pa kay Ko, hindi umano siya makakauwi ng bansa. Palalabasin din umanong isa siyang terorista. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero para kay Navotas City Representative Toby Chanco, panay hearsay o chismis ang mga pahayag ni Ko. Naniniwala rin ang kongresistang sina Romualdez at Colang ang nag-uusap sa hatian ng pera. Di ba puro sabi, wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Dagdag pa nito, layo ni Ko na mandawit ng iba. Ibig sabihin, ang goal niya dito sa tingin ko is kung babagsak siya, isasama na niya kung sino yung nag-utos. Hindi, papalpak ka rin mga sabi mo, Toby. Una-una si Toby po hindi maasahan. Bakit? Ang asawa niya kasi Romualdez, pinsang buo ni Bongbong Marcos, pinsang buo din ni Martin Romualdez. Kaya hindi mo naman santo, pinaprotektahan nito si BBM. Actually, ayaw na rin kasuhan din si Romualdez eh. Asawa niya kasi Romualdez din. So, nalagay tayo sa balag ng alanganin na yung kumakaso ay tauhan ni Bongbong. Ang kakasuhan, si Bongbong at saka si Romualdez. Mga sila ring grupo. Kaya mauwi sa wala to. Kaya mahamanda na kayo lahat. Wala po tayong makukuha katarungan dito. Handa na kayo lahat. Sinasabi ko na, wala po tayong makukuha katarungan dito. Akala nyo ba yung mga nakasuhan ngayon? Bakit sino ba nakasuhan? Yung engineer sa Davao Oriental? Ma-acquit lang po yan. Bakit? Lalabas din naman ang katotohanan kung kanino nabigay ang pera eh. Kasama dyan ang asawa ni Carly Diskaya. Bakit? Akala nyo hindi mo sasalita yun si Sara Diskaya? Ganon po ang natin ang sitwasyon natin ngayon na malalagay ito sa balag ng alanganin. Hindi ko alam kung makasurvive tayo dito. The only way is God. God's help. The only person who can help us na maayon sa si Saldi pag umuwi ay hindi siya masasaktan, hindi siya mapapatay. Hawak niya ang katotohanan na pinakamalaking katotohanan nandyan sa kanya para makonvict si Bongbong Marcos at saka si Romualdez. Siyempre, katulong niya sa katotohanan para palabas ang katotohanan, nandyan ang kanyang tauhan na si John Paul Estrada na taga Manawag, La Union. La Union. Tapos si Mark Texay, kanyang taga-utusan din naman taga-bilang ng pera. Tapos si Gutesa, dapat nandyan. Ang problema kay Gutesa, hawak na sa liig ni Romualdez. Kaya kailangan nananawagan ako sa mga kasama ni Gutesa na nagbabantay noon kay Saldico na lumabas na rin kayo. Isakripisyo nyo. Ngayon, hindi mapagkatiwalaan itong sila ni si Boying Rimulya
lumapit po kayo kay pinakamaganda, lumapit kayo kay Marcoleta. Kay Lacson, hindi rin ako nagtitiwala kay Lacson. Kasi ang mga tirada ni Lacson, yung mga galawan niya, halata maka-BBM eh. Punoprotektahan niya si BBM. Yung isang problema ko dyan, walang kinalaman yun si A.S. Bersamin, Lucas Bersamin, at saka si yung apo niya si Adrian Bersamin, na Yusek, at saka si Mena Pangandaman, walang kinalaman yan. Bakit gumawa si Lacson ng kwento na yung 100 billion na sinasabi ni Saldico na pinapasingit ni Marcos, ni BBM, ay totoo. Kaya nga lang, sinabi ni Lacson, pero hindi alam ni BBM yun. Ang gawa-gawa lang daw yun ni Bersamin, tsaka ni Adrian Bersamin, at tsaka ni Amina Pangandaman, at tsaka si Trigib Ulaybar. Kita mo mga kwento ni Lacson? Kaya, sobra-sobra yan. Hindi natin maasahan yan. Katotohanan na hinanap natin, dapat lahat parusahan. Okay, hanggang dyan na muna ako. Mamaya, babalik ako. Ano ba ito? Isa si Krong-Krong, Tipakrong, manipilyo daw muna ako, kadiri. Ben Marwerte, maraming information binigay si EI ko. Pero bakit ayaw imbestigahan ng mga DDS? Ano bang papel ng DDS, Ben Marwerte? Gago ka talaga, bubo ka talaga. Ano bang papel? Ano bang magagawa ng DDS? Kasi sila ang taga-imbestiga. Napakabubo mo talaga. Mastermind sila eh. Ito, mastermind kasama din si Krong-Krong. Wala ka na makita kundi ngipin ko. Ay, nako. Bernard, si Lorna Ruth Adalin, really? Or nilaro na naman ng kurap? Talagang nilalaro nila ito. Kaya, ako'y nananawagan kay Boying Rimulya. Huwag mo muna kasuhan si speaker. Kasi baka trabahuin naman ninyo na i-design ninyo na ma-dismiss lang ang kaso. Tapos si Esther Banwa Dagan, sa tingin ko, corruption at suhulan ay ganoon pa rin po mangyari. Kaya wala tayong mangyari dito. Manigas na lang tayo rito. Wala tayong makukuha katarungan dito. Magandang umaga, Barang Bing Dimoke. Si Ivy Balen, Kautot, Kausing, amo ba? Di mo ba napanood sa pahayag ni Digong noon tungkol sa DPWH? Siya mismo ang nagbunyag pero pinapaimbestiga pa niya. Ano yun? Naimbestigahan naman yun na. Di ba may kinasuhan sila ni si Bileka? Wala pong ghost project sa panahon ni Digong at napakaliit ng budget sa flood control sa panahon ni Digong. Nasa 70 billion lang. Sa ngayon, trilyon. Vicente Barnedo, tama po kayo, Engineer Toto, Tirador, hanggang po ko sa maayos na paliwanag. Nagpapaliwanag po ako sa punto de vista ng ebidensya at punto ng batas. Dito, wala tayong makukuha. Hindi natin alam. Hindi natin makukonvict si Romualdez at saka si BBM kung kakasuhan natin malversation. Bakit? Ang malversation po, ang elemento niyan, dapat patunayan muna natin na may proyekto. At kung mapatunayan natin may proyekto, patunayan natin na yung proyekto ay hindi ginawa. At kung hindi ginawa ang proyekto, patunayan natin na sila ang nakatanggap ng pera. Ang problema, daming taong involved. Mayroong DPWH na opisyalis. Siyempre, ang magbibiding yan, taga DPWH. So, ang makukonvict mo lang talaga rito yung direct lang may hawak ng pera, taga DPWH. Kung malversation ang pag-uusapan. Pero kung bribery ang ikakaso pangkalahatan na, yun, pasok. Pasok sa banga. Okay, hanggang dyan lang siguro tayo. Hanggang ngayon kasi medyo mahaba ng oras. Na-delay ako eh. Akala ko. O Ben Marwerte, kailangan kayo po ay magiging magiging patas kayo. Nakatingin kasi kayo, galit lang kayo kay Duterte. At ito naman makakampi ninyo ay ginagamit si Duterte panghugas ng kamay, panangga. Hindi daw sila may kasalanan. Lahat ito para kay si Trillanes. Masinuubod ng sinungaling.
Di ba? Roland Catedrilla, tama po yan, mastermind talaga sila. Okay, hanggang dyan lang muna, babalik ako mamaya.